Halimbawa, pagdalo sa simbahan, kasuotan, o pagsunod sa mga ritual kaysa sa tunay na pagbabago ng puso. Itong mga masyadong mahigpit sa tinatawag na attendance o pagdalo sa simbahan, maging sa mga kasuotan, mga sinusuot, alright, o pagsunod ng mga rituals, yan. Tapos, ginagawa nilang sukatan ng kabanalan, ay senyales po yon ng Pharisaic mindset. Alright? Dahil hindi po tumitingin ang Diyos sa panlabas, kundi ang tinitignan niya ay yung ating pong puso, panloob na estado ng ating pong mga puso, sa ating pong mga isip. Alright? Yun ang mahalaga sa Diyos. Yun ang tinitignan ng Panginoon, hindi sa panlabas, hindi sa perfect attendance. Hindi ko sinasabi na huwag tayong umattend ng church o huwag tayong umattend ng fellowship, hindi ko sinasabi yon. Ngunit mahalaga na huwag nating i-judge yung ating kapwa, yung ating kapatiran na hindi umattend ng church o fellowship dahil hindi natin alam kung bakit siya hindi umattend. Dapat alamin natin ang mga yon bilang isang pastor o leader. Alamin natin, hanapin natin kung bakit sila hindi uma-attend. Alright, huwag natin silang agad i-judge na, ay, backslide sila. Huwag. Judgment po yun. Judgmentalism po yun. At Phariseeism pa rin po yun. Alright? Dahil ang Panginoon Kristo, hindi po siya nag-force. Hindi siya naghahanap ng panlabas na paglilingkod o pagsunod, kundi ang hinahanap niya ay itong estado ng ating pong mga puso. Dahil kahit naman po nasa loob tayo ng simbahan, perfect yung ating attendance, pwede pa rin pong hindi mabago yung puso natin. Pwede rin yun. Pwede po yun. Alright? Kaya huwag po tayo agad manghusga. So, kung bakit tayo ma-attend ng church, ma-attend ng fellowship, ay upang maging pagpapala din sa iba. O, di ba? Yung makita lang ang pagmumukha mo, nable-bless na si kapatid. O, di ba? Yung makita mo lang yung kapatid mo, kapatiran, and nable-bless ka na. Hindi maganda yung kapag nakita ka ng ibang kapatid, sabihin niya, eto na naman, uutang. Ganun. So, kailangan po nating maging maingat sa ating pong panghusga. Alright? Wala pa akong hinuhusgahan na sinuman. Wala akong sinasabing pariseo si ganito. Alright? Ang sinasabi ko ay itong mga attitudes, characters ng Phariseeism, Pharisaic mindset. So kung meron po tayo nito, ay kailangan po nating pag-isipan yan. Dahil hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. At huwag po tayong patisib na sabihin o isipin na kung hindi kalooban ng Diyos ang aking ginagawa, ang aking pulisiya, ang aking mga kautusan o batas, bakit ako nandito? Bakit dumadami ang tao? Bakit nakatayo pa rin ang simbahan? Huwag, mga friend. Huwag po nating isipin yun dahil hindi yun ang sukatan ng Diyos, hindi sa panlabas o material. Alright? Kung minsan kasi maraming nagsasabi na kung hindi kalooban ng Diyos, bakit kami pinagpapala? Di wow. Marami namang wala sa simbahan, hindi nagsisimba, pinagpapala rin. Alright? Kaya huwag tayong magpaloko sa mga ganyang kaisipan dahil hindi yan ang sukatan ng Diyos. Dahil pinagpapala ka sa material, sinasabi mo nang nasa will ka na ng Diyos? No. Dahil pwede ring magbigay si Satanas ng mga material na bagay. Di ba? Doon sa yung tines ng Panginoon Kristo, sabi niya, kung sasamba ka sa akin, lahat ng kayamanang ito ay bibigay ko sa iyo. Malay natin. Kaya mag-isip po tayo. Maging critical thinker po tayo. Alright? Huwag tayong masyadong sensitive na madaling na-offend. Dahil ang katotohanan ay katotohanan. Masakit ang katotohanan. Sabi nga nila, truth hurts. Pero iyan lang ang alam kong sakit na nakakagamot. Yan lang alam kong sakit na nakakagaling. Truth hurts. Alright? If you know the truth will set you free. The truth will set us free. Sabi nga Kaya, yun. Nasasaktan tayo, mabuti. Ibig sabihin, na proning tayo. Dahil ang proning, hindi po pwede na wala kang putulin.
Ang proning may pinuputol, nasusugatan. Ganun din po sa atin. So, kailangan ang Phariseeism sa ating buhay ay maalis. Alright? Pagiging mapagmataas sa spiritual na antas kapag itinuturo o ipinapakita ng pastor na sila lamang ang may tamang interpretasyon sa Biblia at hindi bukas sa ibang opinyon o pagtutuwid. Yung mga pastor o leader na nagsasabi na kami ang kinakausap ng Diyos. Dahil kami ang pastor, kami ang leader, kami ang kinakausap ng Diyos. No, wag po nating isipin yun. Wag nating isipin ang ganon dahil Phariseeism po yun. Pharisaic